grabe 'no, dati pumupunta ako sa sa Bologna to share business bago pa magka-COVID 'no. Pero grabe 'no, iba talaga si I Am Worldwide, grabe walang, walang limit, sky's to the limit nga sabi, 'di ba? So, nag-prepare po ako ng konting sharing 'no, since grabe 'no, emerald lang naman ang Team Irresistible, ang dami na yatang ruby dito na nakaka-pressure naman. May mga kung marami emerald na at maraming ruby, for sure marami ring sapphire 'no. Next na rin po sigurado ang mga millionaires 'no, grabe 'yan. So, sobra ano, house of 'di ba 'to, house of mga dominant people na 'to. Kinabahan ako bigla, eh, 'no. Claim from Desiree De La Torre, opo nga ate 'no. Ayan, so ayan share ko po sa inyo 'no, konting, tips 'no, kung paano ako nagbi-build ng team 'no. Since kayo naman po ay talagang sobrang mala-J package po yata ang mga mga prospect niyo 'di ba, yung mga talagang sagaran, eh, 'no, yung mga ano. So, ah ayan, let's start, no? Ang gusto ko lang po ma-share sa inyo is paano nagbi-build. Kasi siyempre, ang forte na po ng Team Irresistible is magpa-pay in eh, no? Ng mga executive, gumawa ng paraan para i-pay in, no? So, siguro gusto kong ma-share din po is paano ka magpa-passive income literal na um, sabihin po natin kokonti yung trabaho mo. Kasi kapag halimbawa po retail 'no, just for you, ah, sigurado income diyan. Pero sabi ko nga kina Mentor Jen ano, kina Ate Jen nung nakausap ko sila nung bumalik ako sa Facebook, sabi ko nagulat talaga ako. Parang muntik na ako ano, lumubog sa lupa kasi nag 1 million tayo na hindi ko napapansin. Ayan, so yung mga ideas na 'to ginawa ko siya, actually na-train ko po siya sa Eagle Salt before and sana po makatulong din po sa inyo 'no, since nagbi-build po tayo ng mga team. Yung mga Ruby rank, Sapphire rank, ibig sabihin may mga team na rin po talaga na nasa baba ninyo, 'di ba? So, ayan, ito po yung 001 builder mindset. Ayan, yan po yung lagi kong, ah, sinasabi sa team 'no, na it's not yung diamond nga 'di ba? Grabe sina Mentor Claire hindi pa rin tumitigil sa pagbi-build 'no? Grabe mga naka-Porsche na 'di ba mga grabe na yung mga rank nila. So kahit sila mismo 001 builder mindset pa rin ang nakikita ko sa kanila, talagang nagdi-DR pa rin sila tapos bini-build nila. So, grabe sabi ko nga sa sarili ko nung nawala ako ng 1 year and a half, ano kaya yung puwedeng mangyari sa 1 year and a half na yun 'no, kung kasama pa talaga ako literal na nakasama ng team nun. So sabi ko parang napaisip ako, grabe pa rin talaga dito sa IAM Worldwide. Pero 'pag naka-build ka kasi ng team na magre-remain at makakasama mo talaga na gagawin yung business ng IAM Worldwide, hindi yung dahil may mentor Jenna o may mentor Claire o kung sino man yung mentor natin na pupukpok sa atin. So, ito yung gusto ko ma-share sa inyo na kahit wala yung mentor talaga, ikaw mismo may goal ka para sa team mo, para sa sarili mo, para mag-growth yung personal growth mo at at team growth mo. Ayan. So yan, before dati ano ba yung buhay natin 'no. Ako po ay talagang ano, aminado din naman 'no. 'Di naman ako tambay, pero masipag naman ako magtrabaho. Pero dati rin po akong, dumaan sa pagiging teenager 'no. Yung literal na 4:00 ng madaling araw, matatapos sa inuman, tapos gigising ka 8:00, 9:00 yung trabaho mo, 'di ba? And, yun po yung buhay ko before. And then nakilala ko yung I Am Worldwide, si Mentor Claire, nakilala ko as a friend 'no, talagang gimikera din ang mentor natin.
And, si Mentor Reyna na kapatid ko, yang dalawang pong yan na talagang, sumakit yung ulo sa akin. Even kahit yata ngayon sumasakit pa rin ang ulo nila sa'kin. Ayan, so sila po yung mga mentors ko talagang kasama. Although sabay-sabay kaming halos nagsimula, pero masasabi nating mentors ko talaga sila, eh. Ayan, dati po akong former supervisor ng McDonald's, dating nag-chef na rin po diyan sa Rome, and currently dito sa Germany, nasa marketing, and training department po ako ng Eat Happy. Sushi company siya sa loob ng supermarket. 32-year-old po ako, no experience at any kind of business, no? Kasi 'pag sinabi mong si Ate Jenna, grabe nilo-look up din namin dati yan, magpipinsan, 'no? Kasi madiskarte talaga, maraming business na alam, 'no? Sabi ko, "Grabe, oh, si Ate Jenna." Nagulat na lang ako nung sinabi ni Mentor Claire noon na may DR siya, yun nga nung nagkita kami, walang hiya. Gusto ko sabihin, "Walang hiya ka." Yung tipong gano'n ba. Pero siyempre hindi ko rin naman siya nai-invite, 'no? So, grabe dito 'pag patulog-tulog ka at medyo huli-huli ka, eh, talagang mauubusan ka, 'no, ng mga prospect. Eh, si Ate Jenna ang lapit-lapit na, 'no? Matigas ang ulo ko at hindi kailangan ng business palagi. Well, dahil na rin siguro sa uri ng trabaho ko, lagi nasa professional field, and even though dito po sa Germany gano'n din po, eh, ako po yung talagang dati, kung meron po man dito na nagsasabi ng, "Alam ko na 'yan." Minsan kasi yung isa po ako sa mga 'yan, eh, yung acne, yung alam ko na 'yan, 'no. I was one of the team, 'no, na na alam ko na 'yan. Sobrang dominante ko ring tao, ayan. Sobrang DI po ako, DIC. Wala po talaga yung S sa katawan ko. Katawang lupa ko, talagang wala akong ka-SS. Yung mentor ko naman po, yung kapatid ko si Reyna, super S naman. So, opposite kami. 'Di ba? So, ayun, it all changed when I developed the builder mindset. Kasi not all the time kasi, alam mo yun, not all the time kung dominante tayo, not all the time it is efficient or okay sa mga taong, malay natin may potential, 'di ba? So ayun, eto alam niyo na 'to, hindi na dapat 'to ine-explain, 'di ba? Kasi kung alam mo 'to, dapat sometimes kapag kailangan, um, magda-down ka rin talaga. Ah, for example 'no, dito sa Germany medyo mas mataas ng konti yung, sahod 'no, from sa Italy I think 'no. Kasi yung sahod ko po rito nung nag-start ako nasa more than 2,000 tapos ngayon, more than 3,000. Pero sabi ko, "Bakit bakit pa ako magbi-business?" 'Di ba? Bakit pa ako magbi-business kung ito na okey naman na, 'no? Tapos pa-part-time din ako sa restaurant no'n, kasi walang magawa. Alam mo lalabas na ako ng office ng 3:00, matatapos ka ng 3, 4, magreresto pa ako. Eh, ang per hour po ng resto dito nasa 20 to 25 euro sa resto, lalo na especially kapag may experience ka. So, to cut the story short guys, sumisweldo tayo ng almost 5K or to sometimes more than 5K in a 1 month. So, parang sabi ko parang umuutang ka na sa Compass every month. Alam mo yun, alam mo yung parang gano'n. Dito sa Germany gano'n ang labanan, eh. So, 'pag nag-i-invite ako 'no, yung nag-uumpisa ako mag-ano dito, nahihirapan din po talaga 'no, pero hindi imposible, eh. At kasi at the end of the day 'no, mag-uumpisa ako ng 5 AM 'no, mag-aano muna ako, punta muna ako sa shop, magro-rolyo ako ng sushi, and then office, and then restaurant. Sabi ko, kinaya ko yun siguro mga 5 months, 4 months, 6 months, ganyan. And then mare-realize mo na rin talaga na kahit gaano pa kalaki ng sahod mo, maiisip mo pa rin na, ano bang ginagawa. So yun yung ano dito 'no, kung hindi niyo pa po alam yung cash flow, I am inviting you to
to watch it, bagay-bagay mas maiintindihan mo kapag ikaw lang ang nanonood. Yun yung payo ko. Kapag minsan hindi mo maintindihan ng isang bagay, bakit nangyari 'to, bakit ganyan, magkusa ka na, 'no, mag-isa manood. So yan, mga 10 kilos ago, sa Rome po yan 'pag, nakakapag-deliver po talaga tayo ng, product, 'no. Ano po ba yung first, different kind 'di ba may training na 7 types of distributor. Meron din naman ako shinort ko lang siya sa builder mindset, ayan, at hinati ko lang siya sa 3. User, 'no, marami dito 'di ba, sayang worldwide na mga user, ito yung mga nagjo-join for the products, et cetera, 'di ba? So, no selling, they don't do the business. Kanina lang po nasa mustard po ako under Eagle. So, um, pangalawang beses na bisita ko na do'n since na bumalik ako, meron po silang isang leader na user lang siya. And then, alam mo 'yun, kinausap-usap, sabi ko, "Why not? Wala namang mawawala sa'yo kung magse-share ka ng" Eto user lang literal kasi sinabi niya mismo sa Zoom, sinabi niya na, "Ay user lang ako, ganyan ganito." Sabi ko, "Alam mo ate, challenge kita, mag-invite ka lang ng ilang tao 'no." Kasi doon sa Vietnam, nasa Vietnam sila, eh, wala ng masyadong corona 'di ba, wala ng mga restrictions. Sabi ko, "Invite ka lang, offline ka." Sabi kong gano'n. And then, grabe ang dami niyang na-invite, ang dami nilang prospect tuloy ngayon. So, sakit sa brain 'no? So, don't underestimate the users. Especially sa panahon ngayon na wala ng masyadong restriction sa, sa about COVID, yung offline na hataw, nagiging ano na rin, patok na rin ngayon, 'di ba? They don't buy products for only personal use. So ayan, pati ano lang naman yan, share ko lang naman po sa inyo 'no. Ako po may 27 direct referral lang. For sure mas marami po yung sa inyo. Mas marami po yung sa inyo, 'di ba, na direct referral for sure. Kasi kung sa under sa team ko nga, mas, marami 'no, silang direct referral sa akin. Pero magtataka ka bakit 27 yung referral ko, 2,022,000 pa rin yung income ko. So, hindi ka ba naki-curious kung paano nangyari yun o paano nagagawa yun, 'di ba? Even though in 1 year and a half, literal, nakakayang sabihin pero sinasabi ko, 'di ba? Para maintindihan natin lalo yung konsepto na magbi-build ka. Ayun, na kapag medyo mabagal tayo mag-build, 'no, mabagal din, dalawa lang 'yan, eh. Halimbawa, DR tapos 'di mo nabi-build, at some point, alam mo yung nakakapagod, 'no? DR, puro DR, just for you, give me 5 and then walang nagre-remain. Alam mo yung pupunta ka sa halimbawa 'no, punta ka sa isang event na kayang worldwide tapos lilima lang kayo. And then, siyempre 'di ba, emerald or diamond or ruby or whatsoever man yung rank mo tapos ikaw lang mag-isa o kokonti kayo. 'Di ba mas masarap yung marami kayo, 'di ba, na talagang sama-sama, 'di ba? Yun yung point ko na hindi masamang mag-DR. Actually, yun yung pinakamaganda. Pero yung gusto ko po idagdag, sa pagdi-DR po natin, ang question, ilan po yung nagre-remain, ilan yung active, ilan yung nag-i-stay, at ilan talaga yung ginagawa yung negosyo. 'Di ba? So, sabi ko nagulat na lang ako 27 DR. Parang, teka, isasama ko ba 'to? 'Di ba, hindi po gano'n sa presentation. Ito nga baliktad pa, eh. Yung dating kasi yung dati kong Facebook, in-erase ko talaga yon for personal, reason. So lahat ng pictures ko, lahat ng story ko, history from I Am Worldwide, wipe out talaga. So imagine mo, um, grabe hindi ako makapaniwala talaga. Sabi ko, "Anong nangyari?" 'Di ba? 'Di ba? So, guys, let's build together. So, alin yung mas ano mo, how can you earn
Is it active or passive income? 'Di ba? So, ayan, eto, 'no? Ito yung mga iilang picture na nakuha ko pa, yan. I am inviting you 'no, ito naman para po sa lahat, wala akong pinipili na team or ano na binibigyan na tips. Kung ako po sa inyo 'no, ngayon kasi patok na patok pa rin ang Zoom 'no. Kung ako po sa inyo, para mas lalo kayong mahasa, iba po yung nasa stage kayo, nasa entablado kayo na kayo ang magpe-present ng negosyo sa maraming tao. Iba po yung feeling na merong mga nag-o-OTS o maraming ay, choppy, okey na. Iba po yung feeling, na nag-o-OTS o na ito po itong sa Parma po ito, eh. Meron po bang Parma dito? Alam ko meron din Parma ang Irresistible, eh. So, sa Parma po 'yan wala, 'yan, on the spot Jade. Ayan, sabi ko grabe, ah 'di ba, ibig sabihin, nagra-rank up din po isa sa team namin dito, eh, si Tita Marina Nocasa, ayan. So, kulang na lang siya talaga ng alam mo 'yun, konting RQB na lang, pinagpe-pray namin kay God and then ibinigay niya sobra-sobra pa. Iba po yung hataw kapag, ah, IBP offline. Ayan, baka po mamaya-maya diyan sa Roma nagkakagulo na kayo kung saan-saang venue na 'no, hiwa-hiwalay yung mga yung mga IBP, nakakainggit naman. Sana all, sana andiyan din ako 'no, kasi dati talaga ako lumalabas talaga ako ng Rome para mag-IBP lang, ayan. So kung hindi pa kayo familiar sa offline hataw, I am strongly advise, ah, unti-unti gawin mo. Kasi iba yung hataw sa offline. Iba yung attract mo at hatak mo sa tao kapag offline na. Isa lang diyan mag-pay in sa harapan. No? Siyempre, ipoposisyon mo siya sa harap eh. Alam mo nang sigurado, eh, di ba? Alam mo yung ano, hawa-hawa. No? Kapag nag-pay in yung isa, dire-diretso na yan. Hawa-hawa na. Kaya noon, mga times na yun, lumaki yung Bologna. Kapupunta ko doon. Ka-IVP ko doon. Ayun. So, yan yung mga retailer mindset. Selling products, direct referral, just for you, give me 5 bonus. Ayan, sorry. And give me 5 bonuses. So, konting tips po sa mga retailer. Yung mga retailer po kasi leads to builder mindset na. Yes, may team goals. Every individual team, may mga team goals. Meron tayong mga hinihit, etc. etc. Pero dun po kasi sa offline hataw, dun sa retailer hataw, mas nakakapag-create ka for me on my experience 'no, kasi weak ko rin po din talaga ang online, eh, talaga ako tao sa tao, eh. I think si Ate Jenna gano'n din before 'no, pero grabe halimaw na rin sa Zoom. Alam mo 'yun mas nakakapag-create ka ng connection, ng contact sa tao, mas madali mo siyang mapu-push kapag magra-rank up na, 'di ba? Kapag, usapang hataw na, wika, whatever it takes, 'di ba? So, ayun yung mga retailer. So, dating na po tayo sa builder. Ano po ba yung mga builder? Eto, tingnan mo yung account mo after ng training, 'no? Tingnan mo kung alin yung pinakamalaking income mo sa loob na account mo. Example, alin ba yung mas pinakamalaki? Yung direct referral or just for you or yung sales match infinity check match bonus? Yun yung mga signs para sa akin na okay, I am on the path na tama yung ginagawa ko para sa building. No, as you can see 'no, dun sa pinakita ko po kanina, hindi ko na inilagay yung literal na ano kasi nakakahiya talaga. Yung pay-in ko sa bagong account 'no, dun sa bagong account kasi inabot ni Mentor Jenna for sure yun, eh, yung dating account ng I Am Worldwide, yung lumang system 'no. So, nakasulat pa rin dun. Dun sa bagong system kasi
Wala akong maipagmamalaki. Aray ko, maipagmamalaki ko lang yung effort ng grupo, yung pagbi-build mo, 'di ba? So, sobrang sobrang kapalmoks na 'no, 'di ba? Kaya yun na lang yung nilagay ko yung ano. Pero mare-realize mo, ay okey, nasa right path ka ng pagbi-build noon kasi, dun sa sales match ko, more than 1,000,000 na din talaga and, sa check match, more than 300 going to 400 yung check match. Kasi si Mentor Mai na upline, ni Mentor Marina and Mentor Marilu, left and right. So, TR ko yun. So, alam mo yun, bukod sa nagse-sales match ako, nagche-check match pa ako. So, check mo yung account mo 'no, kung ang may pinakamalaking percent ng all over na kita mo is sa sales match, infinity, check match bonus, ibig sabihin, okay, I'm doing good, I'm doing it right, na nagbi-build ako ng tama na team. Ibig sabihin, yung hindi lang quality, yung quality plus quantity na nabubuo ng team mo, hindi lang dun sa halimbawa ako, si Myrene, hindi rin masyado active 'no, real talk tayo. Pero yung dalawa na na left and right niya, active at yung nasa baba ng mga yon, active, 'di ba? So, alam mo yon para sa dalawang tao lang, nakapagbuo din sila, na-duplicate mo yung pababa. Kasi mas nauna si Myrene na wala sa akin, eh. Mas matagal na panahon siya na wala sa'kin, pasulput-sulput lang. So, alam mo yon, makapag-build ka lang talaga 'no. And then before kasi na-build ko, right ko muna si Mentor Roxanne, ewan ko kung natatandaan ni Ate Rosabel 'no, si Miss Rosabel. Si Mentor Roxanne from Torino, naka-build ng Sweden, ang dami kong points. Nasa more than nasa 700,000 points pa ako, hindi pa nauubos nung left. So, imagine yung maka-build ka ng right, 'di ba? Magbi-build ka ng right. So, kayo mga leaders na kayo dito, naiintindihan niyo na yung sinasabi ko. Maka-build ka ng right. Naiwan ko yung account ko, million points talaga, yung right. And then, 1 year ako nawala, nabawasan na siya. Sabi ko, uy, may natitira pang na na 300, na 700 something. Bakit? Kasi kung alam mo talaga yung compensation plan ni I Am Worldwide at tama yung pagbi-build mo sa grupo mo, sa team mo, kikita ka talaga, eh, 'no? Kasi sa right ko, nandun yung si Mentor Chinky, si Mentor Danieka, ayan mga kasama ko sa right, kami magkakasama. Si Mentor, si Mentor Kat hindi ko sakop yung points nila, eh, kasi sila yung pambangga before and I think now sila yung strong. Kami naman yung pambangga ngayon ni Mentor Reyna. So, as you can see 'no, kung alam mo talaga yung compensation plan at napo-point view mo, navi-vision mo talaga, kikita ka talaga, magpa-passive ka. So yun yung sinasabi ko dito na hindi mo dapat i-underestimate yung pagiging builder mindset mo talaga. Kailangan mo talaga siyang bigyan ng panahon. Ayan. So, ano yung konsepto at sistema ng pagiging builder, 'no? Leads to rank up. So, grabe ang dami niyo na pong rank up 'no sa Irresistible. Pero, um, dun sa rank ups 'no, minsan kasi ngayon ang suffer, chicken mommy, chicken joy na lang, eh, 'di ba? Alam mo yung parang sabi ko, grabe na yung sa'kin ngayon, samantalang dati iniiyakan namin yan ni na Mentor Jenna, di ba? Yung talagang nung nag-suffer ako nun, grabe yung pagod ko nun guys, sobrang pagod ko nun. Kasi alam niyo po ang DR ko nun, for direct referral lang ako nun nung nag-suffer ako. And then the rest is, puro pay in lang, baba ng baba ng baba. Since the beginning talagang builder mindset na ako, sige may invite ka, sige ganito, organize natin ganito. Yun yung ang nakapagpa-suffer talaga sa akin, Torino and Bologna noon. So talagang every Sunday punta ako doon. Yan,
invite. Then nakakausap ko ngayon ulit si Ate Eds, Ignacio. I don't know Ate Rosabel kung kilala mo si Ate Eds. Ayan, nakakausap ko siya. So, alam mo yon yung baba ng baba, sayang. Sayang guys. Kailangan babaan nyo yung, halimbawa, medyo pasaway yung upline. No? Ah, alam mo yun, so baba ka doon sa baba, pasaway pa rin yun, baba ka pa ulit doon sa isang baba. Hanggang sa makarating ka sa kabababaan kasi hindi mo malalaman na yun pala yung magbibigay ng passive income sa'yo. Nagge-gets po? Ayun. So, automatic na po kasi yung mga travel car incentives. Automatic na makakasama ka sa top movers, no? Ang aim natin, kung hindi ka pa nakakasama sa irresistible, ng top ng irresistible, i-aim mo na. Kasi ang next dyan, top wolves. 'Di ba? Grabe. Top wolves. Pagkatapos ng top wolves, Titans, tapos Blast, tapos I Am Worldwide. 'Di ba? So, i-aim mo siya. So, kakailanganin mo talaga ng malaking grupo o mahigpit na building talaga. Or else, ayan, syempre, ngayon kasi nakikita nyo ba yung labanan sa I Am Worldwide? Ang suffer, wala chicken joy, mami na lang talaga ulitin ko. Pero yung consistency na magja-just for you ka ng Jade every month, 'di ba? Kakailanganin mo talaga ng mag-build, no? Ng grupo. Kasi yung direct referral, halimbawa, para ka rin nagtatrabaho. Pag napagod ka, tigil ka, oh, 'di ba? Yun yung mga example. Automatic magiging millionaire circle ka. For sure dito sa mga nag-groupie na dito, um, alam mo yung mga nag-groupie, nag-suffer, leads to 500M, 700, then 1M, 'di ba? Alam mo 'yun, so automatic 'yun. Ako nga po, hindi, sabi ko, ano nangyari, 'di ba? Nagkaroon ka ng 1 million, what if, at ako na nga po nagsabi what if sinabayan ko pa ng hataw ko, sarili ko, o nag-build pa ulit ako na nag-build, pinagpatuloy ko yung pagbi-build, no? Okay, nage-gets po. So sabi nga natin, you reap whatever you sow. Galatians 6:7. Bakit? Kasi kung ano yung tinatanim mo, halimbawa, example, alam niyo na naman po ang DISC, no? Build, build, build talaga. Ang DISC, yun yung isa sa mga minaster ko talaga. Kung paano makisama sa tao. Kasi bakit guys? Kasi nga po ako, gustong-gusto ko yung, alam mo yung, ah, nasa front ka. Dominante nga ako, tapos DI pa. So, alam mo yun, gustong-gusto ko yung magpe-present, "Oh, sige turuan kita. Sige ikaw naman next time. May hawak kang mic, ganyan, ganito." Din bine-brainstorming ko talaga, no? So, paano naman kapag S o kaya super corrective? Ay, konting mali lang ng English, konting mali lang ng comma, 'di ba? O kailangan may tuldok diyan, 'di ba? So yun yung, ah 'di ba? So yun yung kailangan nating, i-work out. Not all the time, ang paghi-hit ng goal, talaga dati naalala ko si Tita Marilu, Tita Marina, talaga tumataas ang presyon nila. Kasi every week may monitoring, 'di ba? Every week may monitoring, so talagang iyakan, alam mo yun, talagang pressuran nung mga araw na yun, I remember Mentor Roxanne, talagang minsan nagka-clash din kami kasi dominante rin yun, yung taong yun, 'no? So, minsan kasi nga sa Sweden ganito ang problema, 'di ba? Yung mga product problems, 'di ba? Yung mga issues sa team, yung halimbawa may pay in na nung isa, naging dun pa sa kabila, yung mga alam mo yun na yun, 'no? So, kapag builder ka, kung ano yung itatanim mo, watch out. Kasi kapag halimbawa, puro power, no? Puro dominant, puro power, na hindi ka nag-a-adjust, mahirap din. Kasi makikita ng tao sa'yo, sobrang bossy mo na. On my personal experience, naranasan ko po yun. No? Kasi hindi rin ako matututo. Ang dominante kasi hindi natututo hangga't hindi na bagsak o nagfe-fail. On my personal experience. Okay?
Ayan. 001 mindset. Okay. Visionary. Beginning with the end in the mind. Oh, 'di ba? Pag sinabing halimbawa, oh, ruby ka na next month, emerald ka na next month, diamond ka na next month, blue diamond, black diamond, etc. 'Di ba? Eto muna. Punta muna kayo sa real talk. Sa realidad. 'Di ba? Sino yung hindi pa sa fire? Okay, tanong mo sarili mo, sa fire na ba ako? Hindi pa. Nakikita ko ba yung sarili ko na pumo-post na ako, gumaganyan. Nakita ko si Ate Jenna nung event ng Wolves, no? Grabe, may lakad niya, no? So, na-vision niya na yun eh, na eto, ganito yung ilalakad ko para sa team. Yung iniyak namin, yung ganito. Di ba? So, grabe talaga ito si Ate Jenna. Kasi talagang, alam mo yun, yun yung pirma ng irresistible, 'di ba? Kaya nga irresistible, 'di ba? So, ang ibig sabihin nun, nagsisimula ka pa lang, tapos na sa isip mo, 'di ba? If, halimbawa Team nakikita ko dito may mga SOAR, Team SOAR, tama po ba pronunciation ko? Um, may pa-event na, 'di ba? Halimbawa malaking event sa Bologna, 'di ba? Alam mo yung SOAR's word weaver, oh, 'di ba? So, alam mo na yung kulay kasi kulay gold o yellow ba? Wala ako sa almenate. So, alam mo yun, yellow, naka-yellow attire lahat. Ang magki-cater si Ate Ellen dati ko di ano, parte ng Eagle Salt, 'di ba? So, alam mo yun, 'di ba? Magpapa-event, kayo yung unang-unang maingay, 'di ba? Kung kami man yung dating, namamayagpag doon, pero grabe ikaw na ngayon, 'di ba? So, alam mo yun, igo-goal mo yun. Kumbaga, nagsimula na sa isip mo, tatapusin mo, 'di ba? Sa umpisa pa lang dapat malinaw. Ano po ibig sabihin ng malinaw? 'Pag sinabing malinaw, 'di ba? Hindi yung maulap yung buwan, konti lang yung buwan na nakikita mo o kaya yung araw na tatakluban ng ulap, yung nakakasakit sa mata talaga kung sobrang bright, 'di ba? Yung talaga hindi mo kayang tingnan yung araw kasi sa sobrang linaw. Linaw na sa'yo, eh, yung tipong eto yung alam mo detail talaga. Nakikita mo na kung anong gusto mong makuha sa Worldwide, 'no? Okey, ano bang resulta ang gusto mong makuha sa IAM? Tanong, natanong mo na ba 'yan ng masinsinan, malalim talagang 'pag dominanteng tao, I know especially mga dominant kasi dominante ako. 'Pag tinanong mo ako, straight to the point sasabihin ko, eh, kung anong gusto ko, eh. Pero paano 'pag yung mga steady, means di ko alam, 'di ba, yung mga mahihinahon magsalita, yung mapapahinga ka ng malalim, Jeff, kalma lang, habaan mo yung pasensya mo, 'di ba? Halimbawa mga corrective, "Ay gusto ko ganito, ganyan, teka lang." Yung ang mga corrective yung alam mo yung very slow but surely, alam mo yung mga gano'ng motto nila, slowly but surely, yung ganyan. Eh, kami mga dominante mga ano, eh, yung straight to the point, 'no. Gusto ko ganito, ganyan, ganito. Ito na nga yung bahay na gusto ko, eh, ito na nga yung alam mo yun? Hangga't hindi pa malinaw sa'yo kung anong goals mo, resulta, gusto mo mahihirapan ka sundan ang right process sa journey mo dito as a builder. Kasi pag usapang Ruby, ah, wag na natin pag-usapan Sapphire, chicken mommy na 'yan, 'di ba? Pag-usapan Ruby, 'di ba? Ruby, Emerald, Diamond, 'di ba? Nung lumaban akong Emerald, dun nagsimula akong ma-burnout talaga. That was 2019. Talagang every month may Sapphire and Eagles, 'di ba? Hanggang 2019, 1 year 'yon, consistent, 'di ba? December 2019, share ko sa inyo, para hindi niyo na rin gawin at hindi na mangyari sa inyo. Kung sa inyo po kaya nangyari, isa akong dominante 'no, kasi sa'kin masakit din. Na-lost ko yung bahay ko na mutuo. Wala na kasi ako sa McDo nun kasi nga nag-resign ako to do I Am Worldwide more, 'no. So nawala yung mutuo kong bahay.
Sayang Worldwide, naitawid ko lahat. Si Ate Roxanne nag-ruby siya, tapos maraming sapphire. Kumpleto na kasi ako nun eh. Kung hindi ko tutulungan si Ate Roxanne, hindi siya magro-ruby. Pero tapos na ako. Alam mo yun? Tapos na ako sa RQV, Emerald na ako. Diba? Pero, anong ginawa natin? Ah, nagdesisyon na, sige, anong sense na mag-emerald ako kung isa sa goals ng under ng team ko? Kasi talagang presyo, iyakan talaga. Alam ko for sure nung nag-emerald si Mentor Jenna talagang matinding araw-araw na monitoring, di ba? So, alam mo yun, ako kasi nakikita ko sa team, no? May iba't iba tayo. Ikaw, hanapin mo yun sa'yo. Kapag nakita mo yun, alam mo, ginive up ko yung emerald just for um, maitawid si Ate Roxanne. Alam mo yun, na mag-ruby siya. Pinahiram ko yung ibang pay-ins para makumpleto yung RQV niya. Na ginamit ko rin ang e-wallet ko noon. 'Di ba? So, ano yung moral lesson doon? Yung moral lesson kasi doon, even though na hindi masyado na active si Ate Roxanne, as in hindi. Pero yung relationship nandoon. Yung mga maliliit na tanim niya, tandaan, what you reap is what you sow. Ngayon, nakakausap ko Sweden ulit. Ayan, nagpaparamdam para mga multo. Gano'n naman eh, di ba? I mean, ibang-iba look mo ngayon na ba't ang dami mong puti sa buhok? Sabi ko, hindi. Nagpakulay lang ako para maiba, para mapansin mo. Sabi ko gano'n. So, alam mo yun, what you reap is what you sow. Alam mo yun, na-vision ko kasi sa team, ito kasi pang matagal. Hindi lang ngayon. Dahil nagsasama tayo, nagre-rank up tayo, hindi lang. Alam ko, ah, mayroong mas greater vision talaga na makakasama mo yung mga tao. Kapag ganun, ang pagkakakilala ng mga tao sa'yo, hindi ka nila basta-basta makakalimutan. Ayan. So it's either, yan nga, fashion, rank up, alam mo yung apoy, no? Nakikita mo talagang lumalagablag sa'yo. Then, sino na po ba dito yung malapit mag-millionaire? For sure, meron na ditong malapit, di ba? So, ayan. So, i-aim mo na. So, ano to? Picture na to. Ito yung bago kong office. To. Dati sa room kasi sikip-sikip sa bahay yung talagang upuan ko. I don't know kung natatandaan ni Mentor Jenna para lang makapag-market ako. Yung dala-dala ko computer noon, sobrang bigat. No? Ang bigat ng computer kung yun yung sinauna pang computer. Wala akong iPad. Tapos dati nagdadala ako ng whiteboard. Alam mo, dati ganun ako. Grabe guys, hindi niyo lang alam kung sasabihin niyo, "Ay buti ka pa mens nag 1,000,000 walang ginagawa, sana all, chicken oil." 'Di ba? Pero hindi guys, sobra yung pinagdaanan din. Naranasan mo ba, na-experience mo ba puntaan ng Bologna? Ano yun, yung Italo, suki na ako ng Italo. I-Italo ko, Bologna. Business presentation, after lunch, punta ako ng Florence. Pagkatapos sa Florence, malapit na sa Rome, ah, balik ako ng Rome para makapag-share, ano pa, umabot pa. Kasi nung mga panahong yun, si Mentor Claire nasa Pilipinas, and then si Mentor Reyna, hindi rin, mga bata pa kami, in sense of I am worldwide, no? So, ang dami naghihintay sa Rome, no? So, nahihirapan na rin talaga ako, no? So, alam mo, imaginein mo na lang, dadalhin mo yung whiteboard. Alam mo yung bag na I am worldwide, yung eco bag. Dala-dala ko lagi yun. Tapos yung naka-pack bag ako. Tapos may iPad na naman pala ako. No? Sabi ng Jenna, grabe ka bro. Bigat ng bag mo. No? Yun yung mga unang araw namin talaga, guys. Kaya build talaga. Ayan. Ito yung bagong office. No? Bago ko. Bakit yan? Kasi dyan ako nagsisimula ulit. Long-term mindset. No? May mga plans tayo sa team na talagang kailangan i-work out, no? Sabi nga po dito, you cannot call yourself a builder kung wala kang pasensya. This is not an overnight success. Hindi siya gano'n. Ang mga dominante, ako ganyan, may ganyan. Hindi.
kasi ganito, ganyan, ganito, 'di ba, nanggigigil ka talaga. You need to undergo to the right process, delayed gratification. Sometimes talaga and, unfortunately para sa aming mga dominante, na-a-attract din talaga namin karamihan, yes may mga dominante din pero may mga, ah, steady din talagang na-a-attract. Bakit? Kasi yung mga steady, ang rack nila, kung saan sila kumakapit dun sa mga dominante, tama? 'Di ba? Naranasan niyo po ba 'yun na meron kayong isa sa team na medyo 'di ba, yung hindi siya makalakad hangga't hindi ka kasama, 'di ba, na eto, kaya niyo po ba na mag-build ng isang tao na walang email address, hindi kayang gumawa ng email address, hindi marunong mag-copy paste sa Facebook? Alam mo yung ika-copy tapos ipe-paste? Oh, sige nga, kaya niyo ba yun? Ako 'no, ako kilala ni Ate Jenna para dun sa mga nakakilala sa'kin, mapapahinga ka na lang talaga ng chicken Mario sana all, 'di ba? Yun, grabe yun, 'di ba? Sabihin ko po sa inyo kung sino, 'di ba? Yun yung mga taong nag-stay talaga at ginagawa yung I Am Worldwide at kung bakit meron pang Eagles Hope. Kaya sobra akong amazed, si Mentor Marilu and Mentor Marina. Oh, you see? Hindi lahat na ako talagang hinabaan ko talagang pasensya, 'no? Kasi hindi mo alam, hinga is the key, tama. Hinga, okey yun, hinga is the key, tama. Oo, hinga is the key, delayed gratification. Imagine mo walang email address. Imagine mo walang email address. So, ganito po magawa ng email address, ilista mo yung password, baka makalimutan mo. Ganito mag-save ng picture sa Facebook para magpo-post ka. Means, bakit ganito? Puno na yung cellphone ko, tita ganito. Irisin mo rin 'pag may time, 'di ba? Iipunin mo rin yung album, mens pahingi nga po ulit nung ano, nung price list, mens paulit-ulit, 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 paulit-ulit. Ngayon ang gagaling na nga nila, grabe 'no, si Mentor Marilu may mustard, may Vietnam siya, may Cambodia siya, may Pilipinas siya, may mga leader siya ng mga YEP 'no. Si Mentor Marina naman sa Israel na nabalita ko nagpa-event siya, may mga jade na talagang umuulan ng jade doon. So, alam mo yun, maiisip mo, yung mga araw na tinuturo mong copy paste. Alam mo ito yung cellphone, 'di ba? So, yung cellphone nila siyempre hindi pa masyadong alam mo mabagal. As in, sobrang bagal. Yung talagang maghahang na yung kamay mo, mapapasama na yung kamay mo sa sahang. Maghahang na, nakaganon ka, hindi mag-copy paste, 'di ba? So question, anong kaya mong i-sacrifice at i-give up para sa dreams mo? Kung kailangan mo lang naman mag-sacrifice ng pride, ng ego, o habaan ng pasensya, oh, gawin mo na, 'di ba? Gawin na natin. Tingnan mo ako, nag-build ako ng mga gano'n, ilang taon na sila, 'di ba? 50 plus, 'di ba? So, I mean, there's nothing impossible talaga. Oh, ngayon grabe mga lola mo ang gaganda ng mga poster, 'di ba? Lalo na sina Mentor Marina talagang may mga pa-top-top na sila ngayon. So, alam mo nakaka-pressure din as a mentor na ako yung foundation, yung talagang ano, pero 'yan yung gusto kong mangyari din at, shine-share ko rin po sa inyo na build is the key talaga. Long-term mindset, delayed gratification. Kaya kung halimbawa nagbi-build ka, leader ka ng Team Irresistible, maging proud ka at sumasakit pa ulo mo. Ang problema 'pag hindi na sumasakit ang ulo mo, mas lalong sakit sa ulo 'yun, sakit sa bank, sakit sa bulsa, lahat ng masakit, 'di ba? Okey, ayan. Be proactive. Anong ibig sabihin niyan? The definition of proactive, acting in anticipation of future problems, needs or changes, initiative and responsibility to make things happen, or behavior is a function of our decision, not our condition.
Sino po dito yung nakakapanood sa Facebook o sa mga MMK, nagtitinda yung tatay, walang paa, nagka-tricycle, walang paa, 'di ba? Mga, mga chef na walang kamay, nagba-basketball, wala isang kamay, 'di ba? Sometimes 'no, minsan 'pag, medyo pasaway tayo 'no, medyo, nagiging tinik tayo ng isang organisasyon. Ah, ang dami mo kasing behavior 'no, ayun behavior. Ano yung behavior? Minsan tinatamad o nabu-burnout 'no, okey? Our behavior is a function. Tandaan po lagi, ang behavior kasi is a function of our decision. 1 year of, nothing on I Am Worldwide, isang behavior yun sa akin na hindi ko ginawa talaga na isa siyang desisyon. Hindi siya naging condition, okey? So, para dun sa mga nagtuloy, Mentor Jenna, Emerald ngayon, may Ruby, may mga ang dami, 'di ba? May resulta, may mga car achiever. Alam mo nagulat na lang din ako sa Eagles, may car achiever din, pero alam mo yung wala na ako, 'di ba? Yun yung proactive. Na-realize ko sa sarili ko na yung behavior natin, halimbawa matigas ang ulo natin, gagawa tayo ng isang bagay na makakasira, makaka-wipe up sa lahat ng napaghirapan natin. Okay? Sense of ownership. Be accountable for your results. Take ownership to your mistakes. Eto, kapag nagka-resulta ka, 'di ba? Siyempre, kung wala si mentor, hindi ganito ganyan, et cetera, blah, 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 blah. Pero at the end of the day, the hardest part, yung pinaka-toughest part na gawin, ikaw yun, eh, 'di ba? So, yung mga mistake at yung kailangang i-improve, ikaw din yun. Si mentor, kasama mo siya, as a bonus, 'no? Sabi nga po dito, E for events, R for response. E plus R equals outcome. Yung mga pangyayari sa buhay natin, events, i-plus mo yung response mo dun sa nangyari, equals outcome. Now, example ako, 'no, hindi na tayo lalayo. Um, dating, 1 year na wala. So, events 'yon, 'no? Paano ako nag-respond sa nawala? Nawala na lang kung parang wala. Walang Facebook, walang social media, wala. Anong naging outcome, 'di ba? Na dati ang Eagles Hope ay talagang, masasabing number 1 sa loob ng Wolves. Pero ano nangyari, 'di ba? Nage-gets po yung point. So, sabi ko sa team, nung bumalik ako, um, I will stand on my mistake on the organization, and then itatayo unti-unti lahat. Ako na 'to ha, ako na nagsasabi ha. Since 2016 pa ako member ng I Am Worldwide. So response plus ability to choose your response. So nagigets niyo po, responsibility equals response plus ability, yun yung magiging responsibility mo. Kung di mo pa din nakuha yung result na gusto mo, baka may kailangan kang baguhin sa way ng response mo sa bawat sitwasyon. 'Di ba? Don't waste your failure by not learning from it. Ako, napakatindi ng learnings ko talaga for 1 year. Kung hindi pa naman yung tumindi, ewan ko na. Baka pumunta na lang ako ng Roma, tumalon ako dyan sa Ponte di, ano ba yun, Michelangelo ba yun? Di ba? So, di ba? Don't waste it. Learn from it. Maging proactive ka. Ayan, planning and organize. Ayan, ito mga dominante mahirap talaga dito. Ako, personally dito, pinag-aralan ko talaga. Even though may corrective part din talaga ako, 'no?
Ink is better than think. Gas-gas na gas-gas na gas-gas na po yan, no? Ink is better than think. No? Minsan kasi sa online world, ito, Zoom, di ba? Hindi ko po alam kung sinusulat niyo talaga eh. Kasi hindi ko naman kayo kaharap eh. Totoo, totoo. Huwag na tayo maglokohan. Hindi, joke lang, joke lang. Pero kapag offline, di ba, may notebook ka talaga. Isusulat mo talaga, Mentor Claire. Naku, hindi niyo naranasan makaharap ang isang Mentor Claire sa offline. Naku, ay tatamaan ka. Kung ako, halimbawa, hindi mo sinulat, tapos magte-training ka sa team mo, tapos sasabihin mo sa akin, Mens, paano to? Bakit di ka nagsulat? Di ba, advantage na nga po itong Zoom. Kaso, hindi natin siya ginagamit ng tama. Akala natin ng Zoom para mabilis, 'di ba? Pagandahan ng business presentation, pagandahan ng mga sinasabi. Pero yung konsepto, may screenshot, tama. Pero guys, iba pa rin yung sinusulat. As in iba. Alam mo yung konsepto ng isang training. So sobrang dami ng training, punong-puno na utak mo. Hindi mo na siya ma-filter. Kapag nagsusulat ka, ito based on my experience lang. Kapag nagsusulat ka, nakakabuo ka ng isang training. Na yun yung, pag nabuo mo yung isang training, ibig sabihin, ito yung kailangan ng team mo. Kasi ikaw yung nanay o tatay ng team mo. Kasi walang mas ibang nakakakilala sa team mo kung hindi ikaw. Kaya kapag nanonood ka ng isang training, hindi dahil ako, magsulat ka. Kasi yung mga sinusulat mo, yun yung nai-impress sa utak mo. And then, pag na-combine mo sa isang basket, pag namimili ka, ay kailangan ko to. Hindi ko to kailangan. Meron pa kasi ako sa bahay. Ay kailangan ko to. Ito meron pa, marami pa. Sa loob ng basket mo, alam mo na yung iluluto mo, 'di ba? Sino yung nagluluto dito? 'Di ba? Hindi mo na kukunin yung meron ka na. So, diyan ka lang, 'di ba? Diyan ka lang. Kapag nagbuo ka ng training, nagbuo ka ng sapol ng sapol, alam mo, tumpak ng tumpak lagi dire-diretso sa team mo. Anong resulta mo doon? Mas magiging productive ang team mo, mas magiging proactive kasi mas nakapasok ka sa kanila. Yun yung konsepto ng ink is better than think. Hindi yan para kay mentor mo, para masunod siya or whatever. Para diyan sa'yo. Para sa nakikinig. Kasi pag ikaw, dumating yung point na ikaw yung magli-lead ng team mo, gusto mo ba? Nag-e-effort ka. Siyempre, naggawa ka ng effort para ma-create mo lang yung training na yun. Hindi ka papakinggan. Siyempre, hindi, di ba? Okay? You need to be extra organized and proactive on planning your IAM activities. Take notes, record, save, and share. Equip and investment on tools, agenda, notebook, etc., etc. Negosyo mo to, develop an interpreter mindset, self-discipline, time management. Yun po yung konsepto ng ink is better than think. Alam niyo guys, kung naabutan niyo lang po talaga yun. Iba eh. Ang dami pong nag-remain sa IAM na yung mga panahong yun. Talagang yung notebook na yun, dala-dala ko pa hanggang dito sa Germany. Literal. Alam mo yung mga nauumpisa ng mga trainee, You to Dreams, alam mo yung mga Road to Success pa yun eh, hindi You to Dreams, Road to Success. 'Di ba? Hindi talaga maaalis, as in literal. 'Di ba? If you cannot manage yourself, how you can manage a big team? 'Di ba? Hindi forever may mentor Claire, may mentor Jenna, 'di ba? Na halimbawa minsan kasi alam mo yung ang bilis-bilis nung nakikita mo halimbawa magka-crossline kayo. Hindi maiiwasan 'yan eh. Halimbawa merong isa sa left, merong isa sa right. Ay, naiiwanan na ako. Nakaka-pressure lalo, 'di ba? Gusto mo ba 'yun? 'Di ba, na naiiwanan? 'Di ba? Mas lalo nakaka-pressure 'yun.
Kaya i-manage mo na habang maaga pa. Leadership. Ayan. Do not wait on a leader. Look in the mirror. It's you. Oh. Wag na tayo maghintayan. Build yourself first. Develop yourself first. Diba? Your leaders is you. You is your leader. Focus on building a solid and strong foundation. Pag sinabi po bang foundation, ang dami na gasgas na po yun eh. Ang dami na pong example dyan. No? Diba? Okay? Ang pinakamatindi po, napapahinga ako ng malalim. Ang pinakamatindi po kasing pundasyon sa I Am Worldwide ay ang sarili mo. Na-experience ko po talaga ma-burnout. Biro mo 1 year, more than 1 year and a half. Diba? So, mahirap ang bumalik, mahirap ang umalign. Lahat mahirap, lahat paahon. Diba? Pero sinigurado ko sa sarili ko, ito yung pundasyon ko. Ito yung dire-diretso talaga. Diba? Na this time, it will not happen. Na this time, hindi ito mangyayari. Na this time, ako lang naman ang kalaban ko, sarili ko lang naman. Diba? Katulad po ng sabi dito, pag tumingin ka pa sa salamin, ano yung magre-reflect sa'yo? Diba? Isa bang, eto, tanong mo sa sarili mo, isa bang leader na maraming nag-aim din ng goals katulad mo? Or is it, ikaw yung tipo ng leader na kinakatakutan? Diba? Masarap yung balance lang. Diba? Nag-gets po. Ikaw yung leader na hahanapin kapag usapang rank up na. Ikaw yung leader na hahanapin kapag usapang real talk na. Kapag yung medyo nahihirapan ka ng, yung sobrang hype ka na. Sobrang taas na ng brainstorming mo. Pero hindi mo makuha-kuha yung goal na yun. Ibig sabihin, merong mali sa ginagawa ng proseso mo. Alin yung mga leader na yun na gusto mo? Diba? Ikaw, sa sarili mo, ano yung nakikita mo as a leader? Ito ba talaga yung gusto mo? Diba? Okay? Ayan. Duplication and delegation. So, yan. Pag nagbi-build ka, gas-gas na rin to. Pero lalaliman natin ng konti, no? Duplication and delegation. Okay? Mains, paano po ba yung delegation? Yung kapag nagme-maintenance na silang mag-isa, hindi pa po yung literal na delegation, no? Hindi pa yung duplicate. Mens, ano po yung duplication kapag nakakapagpa-PA na rin sila nang wala akong ginagawa? A sort of. Medyo nasa 20 to 30% ka na. Ang totoong duplication at delegation, kapag yung naturuan mo, kaya nang i-handle ang isang problema. No? Yung kaya nang tumayo sa sarili pa kapag may problema yung grupo niya o yung team niya. I-update ka for sure. I-update yung mentor mo. Pero, alam mo yung kaya mo eh. Na kaya na tumayo sa sariling paa. Alam mo yun. Na problem solver ka na. Yan yung mga signs na, ay okay, I am duplicated. Diba? I am duplicated. Kapag halimbawa, kasi any kind of mindset, any kind of personality, on my experience again, no, lahat po ng nade-delegate mo, kapag yung halimbawa, na-delegate mo, lalaban tayo ngayon. Ang usapan, monitoring na lang. 'Di ba? Monitoring na lang ang usapan. Pero kung halimbawa nakakapag-usap pa rin kayo ng medyo mga problema, medyo inaalalayan mo pa rin, hindi pa siya, for me, 100% duplicated. Ayan. Build right attitude and right skills in I Am Worldwide. Don't be just a collector of knowledge. Your main goal is to apply it and share it.
So kung magaling ka sa isang bagay, ise-share mo 'yan lahat, 'di ba? Nakaranas po ako ng mga sa organization ko, siyempre mas magaling talaga sila, hindi na ako babanggit ng pangalan, mas magagaling talaga silang magpa-pay in. Alam mo yun, natanong ko, "Mens, paano po kayo naggaganyan yan?" "Ay madamo." Naranasan niyo na po ba yun? "Ay bakit?" 'Di ba? 'Di ba? Kailangan i-share mo yun. For me, it's not a good environment pagka gano'n. Kasi kapag gano'n ang nangyayari, ibig sabihin may mali sa ginagawa mo na pagbi-build, 'di ba? Huwag kang maging collector ng knowledge tapos hindi mo i-she-share. Kung tama talaga yung duplication mo, delegation mo, i-she-share mo yung knowledge. Your main goal is to apply it and share it. Leverage is the key. Hindi puwedeng ikaw lamang ang magaling. Kaya nga nagke-create tayo ng marami pang magaling sa baba natin. Okey? O yan. Ayan, mga 40 kilos ago yan, ha. Ayan, so mga 40 kilos ago yan. So nakita niyo dami pang buhok, ngayon wala na 'no, kaya kinulayan na natin papunta na rin naman diyan, eh. 'Di ba? So, yan nung nag-i-start pa po ako ng I Am Worldwide, 'di ba? Masasabi natin na ayan si Mentor Ray na hindi siya active pero ako bumalik, minessage ko siya, "Kapatid," nag-uusap kami about family and everything. Pero sabi ko, "Uy, ah, kamusta ka sa IAM?" Hindi na nag-reply. Alam mo yung tipong ano na tahimik na lang, alam mo yun, tapos inulit ko, wala, tahimik pa rin. Pero 'pag kinamusta mo about family, sumasagot naman. So, I respect that. Although mentor ko siya and so, pero ibig sabihin ba nun hindi na ako babalik, 'di ba? Ibig sabihin ba nun hindi ko na gagawin yung IAM? Ibig sabihin ba nun mahihiya na akong bumalik, 'di ba? Kapag dumating po kayo sa posisyon ko na nandodoon, ta's bumagsak sa sariling gawa, tapos gusto mong alam mo yun, sobrang pressure nun, sobrang ano talaga. So, alam mo yun, dun mo mare-realize, okey, may mga napulot ka, na-duplicate ka kahit papaano. Kasi sasabihin mo naman sa sarili mo, "Hindi lang naman ako nagka-issue ng gan'to, 'di ba? Hindi lang naman ako nagkaproblema ng ganito, bakit hindi ko naman gagawin?" 'Di ba? So, dun lumalabas yung pagka-dominante ko. Natatandaan mo ba 'to, Ate Jenna, yung nanonood ng mga trainings dati? Guys, sobrang swerte niyo. Kaya minsan hindi niyo na-appreciate minsan yung, "Ay, antok na ako, tulog na ako." Dati po kung, ah, mas una naming naranasan, alam mo yung voice record sa Messenger? Wala pa kasi nung video call kung hindi ako nagkakamali, eh. Tsaka kokonti pa yung internet sa Pilipinas. Si Coach Mike, eto kahit, legit tanong niyo kay Coach Mike, nagre-record siya 1 minute per 1 minute para lang makapag-training kami, 'di ba? Para lang makapag-training kami, nagre-record siya sa Messenger. Alam mo yun, hindi na natanggal yung daliri niya kagaganon. Bagong-bago pa lang opisina nun, wala pang video provided, hindi pa sila nakakaano. Uhaw na uhaw kami. And then yan, may video kang papanoorin sa YouTube, paulit-ulit lang, iilan lang. Eh ngayon sobrang umaapaw na. Kapag hindi ka pa rin nag-aaral, hindi mo pa rin in-apply, sobrang tamad mo na. Promise guys, literal, sobrang tamad mo na. 'Di ba? Okay. Building is creating more builders. Yan. So kapag alam mo na yung konsepto na nagbi-build ka, building is creating more builders. You cannot build an empire alone as a builder. Okay? Your goal is to discover your own potential and gifts. So ano ba yung mga gift mo? Di ba? Kung ikaw magaling ka magpa-jade, mag-just for you,
mag-executive, pero yung after ng pay-in hindi mo nakikip, hindi mo na-handle ng maayos or kaya hindi mo sila natuturuan mag-business presentation the way na na kaya mo, 'di ba? Okay. So kung kulang ka dun sa gift ng keeping, pagbi-build, punta ka dun sa nagbi-build na talagang focus siya sa build, 'no, na talagang alam mong nagbi-build, 'no, 'di ba? Is to help other discover their own potential for a common purpose. Okay? Is to help them found their own identity and create their own name in business. Less ego, more empathy. Yeah, minsan kasi, ako, minsan, di ba? Less ego, more empathy. Less competition, more generosity. Less me, more we. Oh, di ba? Kasi kapag nagbi-build ka talaga, you have to create more builders. Minsan nga si dati noon nung that was 2020, si Mentor Reyna active na active and ako din active na active. Eh, ang Eagles noon talagang daming challenges din namin noon kasi nahirapan kami dun sa transition from offline to online. Ako mismo. So, medyo bumaba yung sales and then sina Mentor Kat naman noon, Mentor Kat, Tiring Punsalan, bongga naman sila sa online. 'Di ba? Eh, 'di ba ang tagal ng COVID? Actually yung RQV ni Mentor Ray na kung pinagsabay lang talaga yon more than diamond pa yung RQVs, 'di ba? So alam mo yun, minsan umaano din yung ano natin, yung pride, yung ego, 'di ba? Okay. So dun tayo magwa-watch out. Kasi kailangan natin ma-discover yung potential natin at ma-discover yung potential ng hinahawakan nating grupo. Okay. Ayan. So, find and build your core. For sure, may core na dito. Sino bang core dito? Congrats, core ka. Di ba? Congrats, nasakit ang ulo mo, nasakit ang puso mo, ang tiyan mo, lahat na. Di ba? Pag parte ka ng core, ay masakit na ulo mo, para kang re-recline. Okay, natatae ka, di ba? Ayan, Desiree, Ate Ethel, grabe, di ba? Congratulations, goods yan. Di ba? Kung kay Ninong, masakit lahat guys. True. Kung kay Ninong Rai, goods yan, goods yan. Kasi alam mo, it's a privilege to be a core. No? Isa yan kasi mas, alam mo yung mas na-update ka sa bagay-bagay, sa plano-plano, mas greater, no? Mas mararamdaman mo na talagang napakalaki ng responsibilidad mo, 'di ba? So ikaw, kung wala ka pang core sa loob ng team mo, hindi, and para sa akin hindi 'to minamadali, no? Para sa akin kasi, 'pag sinabing core, alam mo yung tipong talagang ako nahirapan ako magpaalam nun. As in, ilang beses din akong pawala-wala, alam mo yun? So, nahirapan din ako. Hindi kasi minamadali din para sa akin ang mag-create ng core. Kailangan kasi yung core, in other training to, no, mahirap siyang ano eh, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. Diba? Yung core kasi, pag sinabing core, siya yung nandoon while nawala ka. Masakit man, pero alam mo yung grateful ako kay Mentor Claire and sa core ng Wolves kasi nung mga panahon wala ako na nag-i-scroll ako ng Facebook, sila yung nagme-mentoring, may intensive training, 'di ba? Sila yung nag-aano, 'di ba? So doon ko naramdaman yung talaga, okay. Eagles Hope hindi rin nawala dahil sa core ng Wolves. 'Di ba? Nage-gets mo yung tipong gano'n.
na hindi na lang team mo yung responsibilidad mo. Okay, nage-gets po? So yan, patapos na tayo. No to one-man show. If you want a big team, you need to accept na hindi mo to kaya mag-isa. Know your limits. Alamin mo limits mo. Trust your leader. Build a genuine relationship over money. Ayan. Okay. Yeah, may picture po ako dyan na parang ewan lang. Nung naka-build po ako ng core ng Eagle Soap, nakarating po ako ng Sweden. Ayan, grabe yung outfit ko diyan, no. Umuulan ng yero pero wag ka butas-butas yung pantalon mo. 'Di ba? So dito kasi nung mga panahong 'to, offline talaga pumunta ako ng Sweden. Wala pang wala pang J. So yung mga nag-o-OTS noon, mga platinum under sa organization. So yan yung nagpunta ako ng Sweden. Imagine mo 'no, ang outfit natin pang Roma, pang inverno sa Italia, pero iba pala yung inverno doon. Ngayon naalala ko para akong tanga, para akong ewan. Tapos yung mga tao doon, yung mga Swedish, nakikita mo talaga yung jacket nila parang naka-jumper. Tapos ako ito ganito ang pormahan, 'di ba? Building, ayan. So 'pag nagbi-build ka talaga, it's more on us, not more on you or me. No, it's more on us. Diba? So, ayan, di ba, yung iba diyan na andiya-diyan pa, si ate, eto na lang ata wala, hindi ko na maalala ang pangalan, mahina talaga ako sa pangalan. Ayan, so eto baka may kakilala ka dito sa Bologna, Ate Rosabel, ito yung Bologna noon. 'Di ba? So, and until now, we are talking, no? We are talking na siyempre andodo'n "Oh, Mens bumalik ka na." Oh, sabi ko, "Oo, bumalik na ako." So, 'di ba usap tayo ganyan, mga umiiwas na, 'di ba? Nung una, hi, hello, "Ay, Mens bago picture mo, ano, nasaan ka na?" 'Di ba, mamaritesin ka. 'Di ba? Tapos 'pag tinanong mo about sa I am, "Ay, Mens ganyan, ganito." 'Di ba? So, it's okay. It's okay, 'no? Kasi ngayon naman nagpaplano tayo. So yan yung sinasabi ko na pupunta ka sa isang lugar and then uuwi ka pa ng Rome kasi alam mo it's not just me, 'di ba? Hindi lang ako, kasi marami din tao na aasahan ka talaga. Ngayon kasi Zoom is one of the greatest, tool dito sa network marketing kasi sa Zoom makakapag-bonding na kayo, magkikita-kita na kayo, et cetera, 'no? Pero i-experience mo, i-goal mo yung team building na magkakasama kayo. Iba po sobra ang mabi-build yung relationship at samahan, as in iba po. Ayan, tapos na po tayo. Evolve and upgrade. Evolve yourself and your business to change or develop gradually, often into a better, more complex, or more advanced state to develop by process of evolution. Work in progress mindset. Don't strive for perfection. Focus on progress. Ito po, sakit ko po ito eh. No? Minsan nagpo-focus tayo sa perfection. Ay, hindi nangyari itong RQV this week. Diba? Oh, dismayado ka. Alam mo yung hindi mo matanggap sa sarili mo. Parang ganun po ako dati before eh. Kulang, kulang, kulang. 'Di ba? Instead na mag-strive ka for perfection, focus on progress. Maniwala po kayo guys, sobrang progress, progress, progress. Kasi yung pagda-diamond, emerald, siyempre na-experience nyo na on Team Irresistible. And alam nyo kung gaano ka-team building talaga. 'Di ba? So ngayon po kasi is talagang kailangan mo talaga mag-evolve, mag-upgrade. In all sense, hindi yung isip mo pang Ruby na lang, Ruby na lang.
kailangan mag-e-evolve po, ng emerald and then 'di ba si Mentor Jenna emerald then magda-diamond, 'di ba? Sabi ko, grabe ang daming nangyari, 'di ba? Nanonood ako, alam mo hanggang ngayon surf pa rin ako ng surf, habol ako ng habol, just to align myself and mag-evolve and mag-upgrade. Grabe, daming TikTok ko, kaya ko ba magsasayaw ng ganito, ganyan, ganito, 'di ba? 'Di ba ang dami, sabi ko teka lang parang sumasakit ang ulo ko, hindi ko kaya magsayaw, pero kaya ko mag-TikTok in other, ways 'no. Ang maganda sa IAM, we are pushed to explore what lies outside the comfort zone. Ulitin ko, we are pushed to explore what lies outside the comfort zone. Yung comfort zone kasi natin, yun yung greatest liar ng part natin. Yun yung pinaka-greatest liar, tandaan mo, na sinungaling sa parte natin, yung comfort zone natin. Hindi masama ang magpahinga. Pero ang comfort zone nagiging, 'pag ito mga signs ng comfort zone, konting tips 'no. Yung comfort zone na yun kapag nakokontrol ka na ng comfort zone na yun, ibig sabihin, comfort zone na yun, nagsisinungaling ka na. Means kasi pagod ako, stress ako, ganyan, ganito, hindi ako puwede sa training, hindi ako puwede, et cetera, et cetera. 'Di ba? Yun yung comfort zone. Kapag yung comfort zone nakokontrol ka na, nage-gets po. So yun yung mga signs 'no, na nasa comfort zone ka, naglalay ka na, okey? Ayan. We don't grow when you're comfortable. Oh, sige nga, sino ba naggo-grow na ewan ko, siguro sobrang swerte lang ng mga taong yun, 'di ba? Sino ba naggo-grow na komportable ka, 'di ba? Yung nakaupo ka lang tapos papayat ka o kaya nakaupo ka lang 'di ba? Okey. Ayan. All progress takes outside the comfort zone. Whenever you feel discomfort, pressure, and stress, congrats. Oh, congrats. Sunod na yung personal growth mo and development mo. Kung hindi ka nape-pressure o hindi ka nalulungkot or hindi ka na nai-stress once na hindi mo naabot yung goals ng team mo, eh congrats. Ibig sabihin may pake ka pa. 'Di ba? Ako ngayon sobra akong binubugbog talaga sa loob ng Eagles Hope na talagang bugbog kung bugbog. Mens kasi ganito, alam mo kailangan mo rin tanggapin at kainin ng ego, ang pride, lahat. Kakainin mo ng kakainin. Kasi mens nung mga panahong ito, ganyan, ganito. I don't wish na mangyari yon ni isa sa parte ng Team Wolves, no? Kasi sobrang challenging. No? Kung nape-pressure ka, umabot kasi ako sa point na siyempre family matters, eh. So, umabot ako sa point na, kailangan ma-save ko yung family ko. Kasi kapag hindi ko mase-save yung sarili ko, automatic na lahat. I am worldwide, trabaho, everything, 'di ba? Sunod na yung personal growth mo and development mo. Congrats, pasalamatan mo sarili mo. Be teachable always. You're not always right. Always be open to learn or seeing things from a different perspective. Kung ikaw isa kang builder, Ruby ka na, Sapphire ka na, sino yung natitira? 'Di ba? Kung halimbawa walang masyadong natitira or walang masyadong nag-a-attend ng trainings 'pag nagte-training si Mentor Jenna o kahit sinong mentor, 'di ba? Okey? You're not always right. Tandaan mo 'yan. Ako, sinabi ko nga po kanina, acne ako, 'di ba? Para sabihin mo 'yun para sabihin ko 'yun for me, it take courage, 'di ba? Na yung mga alam mo yung sa Italyano, skeletry mo sa armadyo, 'di ba? Yung mga tinatago mong biggest secrets mo, biggest weakness mo, ilalabas mo. Kasi I accept na I am not always right.
Nage-gets po. Ayun. So, ano yung mga weakness ko? Halimbawa, maggawa ng poster, maggawa ng online, everything. Talaga hanggang ngayon pinag-aralan ko pa rin nga po, nagvi-video editing po ako ngayon, eh, 'di ba? Ayan, progress mindset. Monitor your progress. Hindi puwedeng puro hataw lang without self-awareness. Kaya minsan okey lang na wala kang resulta kasi walang monitoring. Paano mo malalaman kung ano ang itatama kung 'di mo alam ang mali? So, kapag halimbawa nagmo-monitoring, 'wag po tayong magalit. Naranasan ko may nagagalit, "Mens monitoring na naman." Eh, 'di ba? Para nga alam natin kung ano yung itatama, 'di ba? Paano mo malalaman yung itatama kung hindi mo alam ang mali? Nage-gets po, monitoring progress, progress mindset, kasama po 'yan. So, kung kayo man ay namo-monitor anong nangyayari, okey ma-pressure ka. Pero yung nape-pressure ka ta's wala kang gagawin, hihiga ka na lang, gano'n na lang, tatanggapin mo na lang na gano'n, eh, iba yun. Kabang ka na, 'di ba? Okey? You cannot improve what you don't measure. Oo. Hindi mo ma-improve kung ano yung kung hindi mo alam, hindi mo ma-improve yung hindi mo nasusukat. Naranasan niyo na po ba yung, bumili kayo ng isang furniture na akala niyo ay kasya, batanggay niyo ay sakto dun sa place na ini-imagine niyo. Naranasan niyo na po ba yun? Ay labis pala, ay kulang pala, ay hindi, sikip siya. Naranasan niyo na po ba yun? Kapag hindi mo ime-measure, hindi siya magkakasya o sikip siya o labis siya o maliit siya o hindi mo type, naranasan niyo na po ba yun? Hindi mo kasi mai-improve ang sarili mo kung hindi mo alam kung saan yung limit mo, kung hindi ka aminado sa sarili. Kaya yung pagmo-monitor hindi lang nagmumula sa mentor, mino-monitor mo din ang sarili mo, saan ka nagkukulang. Oh, "Mens, kasi ganito, ganito, ganyan." Alam niyo minsan ang mga mentors, hindi naman lahat alam ang sagot. Sometimes, ang sagot nandiya-diyan, eto real talk. Minsan nagtatanong tayo, alam na natin ang sagot. "Mens, nahihirapan ako." "Bakit ka ba nahihirapan?" "Kasi hindi ako nag-invite, Mens." "Mens, nahihirapan po ako mag-summer." "Bakit?" "Kasi hindi naman po ako nagpo-prospect list." Kabahan ka na, hindi ka nagpo-prospect list tapos gusto mo mag-summer. Alam mo yung pangarap mo andito tapos nandito ka, hindi ka nagpo-prospect list. Ibig sabihin 'pag hindi ka nag-prospect list, sinong i-invite mo? Kapag hindi ka nag-invite, sinong ibi-business talk mo? Kapag hindi ka nag-business talk, sinong ipe-payin mo? Kapag wala kang payin, paano ka magsa-sapphire? Nage-gets? Kung hindi mo alam yung limits mo o hindi mo alam i-measure kung hanggang saan ka, kung alin yung limit mo, paano ka itatama, paano ka matutulungan. That is the progress mindset. Monitor your progress. Don't measure your progress using someone else's ruler. Ayan. Sometimes maraming nagkakamali dito. For me. Kasi na nako-compare natin yung sarili natin sa iba. It's not bad to have compare, no. It's not bad. Pero alam mo yung watch out lang. Ingat-ingat, no. Bakit? Kasi kapag medyo nako-compare mo yung sarili mo sa iba, sabi nga, don't compare yourself to others. Compare yourself to the person you were from yesterday. Kasi hindi mo naman alam yung journey ng taong yun. No? May similarities pero hindi mo siya puwedeng maging halintulad ang lalim ng Tagalog, maging tularan. Ang tularan mo yung sarili mo nung nakaraang araw.
We are walking on our unique path. Be 1% better every day. Kung Ruby ka ngayon, ang goal mo maging Emerald. Kung nasa 500 circle ka ngayon, ang goal mo maging millionaire circle ka. Kung millionaire circle ka, legit, 'di ba? Gusto mo magkaroon ng 1 million na passive income na wala kang DR, 'di ba? So paano mo magagawa 'yun? And I hope no, kung magwa 1M kayo na passive income na walang na walang ginagawa. Mas mabuti yung wala kang DR pero may ginagawa ka. Nagbi-build ka, nagti-train ka, kaysa yung legit na walang ginawa, 'di ba? Hindi niyo alam yung feeling. Sobrang ano. So, ayan, mindset is all about mindset. From the moment you wake up to the moment you rest your head at night. Everything is up to you. Your emotion, your thoughts, your perception, your reaction every moment. Ang lalalim po ng mga sinabi dito kaya gustong-gusto ko itong quote na 'to, eh. Mindset is all about mindset. Kasi ikaw 'yan, eh. Okay. Ako po talagang, ang gusto ko talaga ang forte kong i-training is mindset talaga. Ito kasi mahilig po ako sa real talk, eh. Paano kaya ma-mindset kung ikaw mismo hindi ka natanggap na mai-mindset ka? Na akala mo, tingin mo sa sarili mo, alam mo ng lahat. 'Di ba diretsahan? From the moment you wake up to the moment you rest your head at night, everything is up to you. Oh, example, papayuhan ka ng isang mentor na ganito, humingi ka ng payo, ganito, ganito gagawin mo. Pero, alam mo yung nakikinig ka tapos labas sa kabila, naranasan mo na ba yun? Wag na tayong lumayo sa asawa natin, di ba? May sinasabi yung asawa mo, hindi mo siya nabibigyan ng value. It's not because you don't love your husband or you don't love your wife. It's just because paulit-ulit na lang yung sinasabi ng tao mo. Pero hindi mo siya mabigyan-bigyan ng value. Tanungin mo sarili mo, why? Everything is up to you. Bakit? Your emotions, your thought, your perception, reaction, every moment. Okay? So, kung gusto mo magka-mindset, i-ready mo rin yung tenga mo, yung puso mo, yung sarili mo. Kung gusto mo makakuha ng ibang mindset sa ibang tao, make sure ready ka rin tumanggap. Kasi baka lang manonood, eto po, real talk. Baka kasi nanonood ka lang ng training ng ibang mentors, nanonood ka lang for the sake of watching. Kasi po kung ikikwento natin dito yung buhay natin from 2016, broken family rin po kami. Diba? So, sino yung makaka-relate? Kulang po isang upuan ng mentoring sa mindset. It's a long process, it's a long journey. No? Broken family kami. Diba? Okay. So, yung mindset kasi, yung magde-determine ikaw sarili mo. Kaya nga sabi dito, don't measure your progress using someone else's ruler. Kasi yung buhay ko, yung buhay ni Ate Rosabel, ni Mens Rosabel, hindi ko alam. Yung buhay ni Mentor Desiree, ni Mens JB, hindi ko alam. Yung buhay ni Rosalie Jose, hindi ko alam. Edna, hindi ko alam. Angelica, hindi ko alam. Melanie Cordero, hindi ko alam. Ethel, hindi ko alam. Alberto Hawaii, hindi ko alam. Galaxy A10s, hindi ko alam. Joke lang po, peace. Di ba? So, masakit isipin minsan nagko-compare tayo sa mga bagay na hindi natin alam. I-measure natin, i-mindset natin yung sarili natin starting from learnings, your emotion, learn from your thoughts, learn from your perception, and learn from your reactions. Di ba? Okay? Ayan. So, patapos na po tayo.
Ano ano po ba napapahinga ako ng malalim sa tuwing nakikita ko 'tong picture na 'to. Alam niyo guys yung pakiramdam na, masaya pero at the same time, I'm not proud. Bibihira sa mga mentor na marinig na sasabihin na hindi ako proud. Eh, totoo naman, eh. Dun sa 1,000,000 okey, pero dun sa 2, I'm not proud kasi bilang dominanteng tao na hindi ako naging present sa team ko, sa organization ko, alam mo yun parang ano nangyari, okey may 1M ka mahigit, may 1.5, 1.6 ako sa IM pero 'di ba? Ano yung sense? So, alam mo yun na nagka-poster ka na hindi mo na nalaman, na hindi mo na ano. Pero the good thing is to make proud the organization is legit na merong passive income. Basta magkaroon ka lang ng mindset, basta magkaroon ka lang ng pasensya, lahat ng pinag-usapan natin dito legit na sa loob ng isang taon 'no, wala kang ginawa zero, legit. Oh, sino pong nakakilala sa'kin in 2021? 'Di ba? 2021 hanggang 2022 up to last month, 'di ba? Siguro yung mga iba dito narinig na ako o nakita na ako. Pero, ay may Mentor Jack pala 2016 kasama ni Mentor Clem nung nag-umpisa, 'di ba? Maraming bagong hindi ako kilala at hindi ko rin sila kilala. Bottom line, kapag nag-build ka, nagbalik sayang worldwide. Totoo po, Mains. Kasi alam niyo itong, gusto kong ibalik sa team. In a sense na hindi naman ako mamimigay ng ito sa'yo 'no. Gusto ko siyang ibalik na in a sense na gagamitin siya sa tamang paraan. Incentives 'no, for sure. Na sinasabi ko na unti-unti sa Eagles Hope na alam mo 'yun, kung gugustuhin ko mas mahirap, 'di ba? Ngayon sa Germany, alam niyo 'yun nga sweldo ko, more than 3K. Isang trabaho pa lang 'yun, puwede naman ako magdagdag. So, na hindi pa rin naman ako masyado nahihirapan. So, kailangan mo talaga ng deeper mindset. Alam niyo po, ako nasanay na akong matulog ng 8 ng gabi, 9:00. Dito po sa Germany kung makikita niyo sobrang tahimik, nakakabaliw ang katahimikan dito. Kung meron na pong nakarating dito, nasa Munich, Germany ako, ayan. Sobra pong tahimik, alam mo yung mapapaganyan ka. Eh, 'di ba ako nga gimikero, ang ingay-ingay ko, as in mababaliw ka. Pero nakasanayan kong tulog ka na ng 8, ng 9 PM. 9 PM nag-i-start pa lang yung mentor. 'Di ba, imagine that, kung ano yung sakripisyo mo. Ayan, nawala po ako. Patapos na rin naman po tayo. Ayan, so sabi nga ni Mentor Roosevelt, "Be proud." I am proud, but not totally. Yun nga po masasabi ko kapag nag-build ka ng tama, legit na merong 1M, more than 1M, 1,022,000 pesos. Na legit na kapag nag-build ka ng tama, eto yung naghihintay sa'yo sa I Am Worldwide. Hindi pa nga po ako nag-maintenance, 'di ba? Paano pa yung uni level ko, ang dami ring nasayang doon, 'di ba? Okey. So, mag-build ka lang, habaan mo ang pasensya mo. Kung ikaw may grupo ka, ah, matuto kang kilalanin sila, 'di ba? Hindi yung ikaw lang.
matuto kang, habaan yung pasensya. Eh, ako nga po nagsasabi kahit itanong niyo sa kanila, copy paste. Minsan sinasabi nila, "Vince, bakit mo pa sinasabi yun?" Kasi minsan nahihiya sila, eh. Eh, ba't naman hindi ko sasabihin, eh, totoo naman. Para maka-inspire tayo sa iba, na masasabi mo na lang sa sarili mo, "Anong karapatan ko magreklamo kung ito nagturo copy paste, legit, walang email, copy paste, hindi marunong mag-save ng picture sa Facebook, seryoso, magtuturo ka ng gano'n." 'Di ba? Okey po. So, 'yan yung mga, sales 'pag nangyayari na naman po 'yan sa inyo for sure. Build with the right vision, mission, build with the right skills, attitude, mindset, build with the right people, no? Build with the right values, principle, build with purpose, build with faith, build with God. Kasi for sure 'yan din naman po ang mangyayari sa ating lahat, 'no? Nung umpisa po talagang, I remember, Mentor Claire, nasa Pilipinas siya noon. Nung nag-suffer po ako noon, nauna po ako mag-suffer kay Mentor Reyna, 'di ba? Nauna ako sa kanya ng 1 month, 'di ba? Eh, siyempre kami mga bata pa, si Mentor Reyna lulubog lilitaw ganyan. So, alam mo yung marami roller coaster talaga kami. Pero, ah alam mo yun, talagang dun ko ibinuhos talagang, iyak talaga ako. Iyak talaga ako bago matapos yung Sapphire. Eh, ngayon Chicken Mommy na Sapphire, ang Ruby ngayon challenging, 'di ba? Ang Emerald challenging, 'di ba? So, kailangan mo talaga mag-build. Kasi ito guys, ang I Am Worldwide lumiliit na siya. In a sense na kapag hindi ka pa humabol, kapag hindi mo pa inayos yung pagbi-build mo sa team. Imagine mo may IBC New York, may IBC sa Japan. Sabi ko, may IBC sa Japan, tama ba ako? 'Di ba? So may IBC kung saan-saan, na dati IBC quiet lamang, 'di ba? IBC quiet lamang before. So ngayon, imagine mo, grabe, kung ikaw hindi ka pa magbi-build, baka one day ang I Am Worldwide kilala na sa buong mundo, eh, world na. Kaya turuan mo na, balikan mo yung team mo, "Oh, anak," 'di ba, "Anak, habaan mo pasensya mo kasi iba't iba ng mindset, iba't iba ng tao, perception, thoughts." 'Di ba? Okey. So ayan, thank you po 'no, sa pakikinig and for having me, tonight, ayan. And, ayan, na-high-ay na naman tayo 11:40 na pala, hindi ko na naman napansin. Binilisan ko pa yun, promise, promise. Binilisan ko pa po yun. So, um, thank you for having me tonight, Team Irresistible. And advice na maibibigay ko po, no? Um, naniniwala po ba kayo na ang buhay ay bilog? 'Di ba? Naniniwala po ba kayo do'n? Naniniwala ba kayo na darating yung mga time na macha-challenge ka? At kung nandun ka sa part na nacha-challenge ka, nandun ka sa ilalim, 'di ba yung bilog, nandun ka. Gulong ng palad talaga, eh, 'no? 'Pag nandoon ka sa ilalim, okey, 'pag nandoon ka sa ilalim, naniniwala ka ba na talagang life is challenging po, totoo? Naniniwala ka ba kapag nando'n ka sa ilalim gusto mo nilang mag-give up? Nangyari na ba yun sa inyo? At kung mangyayari po yun sa inyo or kung sakali man darating doon, alalahanin niyo na merong isang mentor na, kahit ako na lang 'no, 1 year and a half almost nawala. Kung siya nakaya niya, kinakaya niya ngayon 'no, ikaw pa kaya, 'di ba? Na nag-umpisa ng I Am Worldwide dito sa Europe 'no, 'di ba? So sobrang laki ng expectation ko sa sarili ko, i-plus mo pa yung may message si Mentor Aryan ngayon, si Coach Mike,
Alam mo yun? So, ikaw pa kaya? Kung nape-pressure ka ngayon, 'di ba? Gets mo? So, kung nape-pressure ka man ni Mentor Jenna ngayon, okey lang 'yan. Okey lang 'yan. Kung kailangan may goal bago magtapos ang taon, wag mo nang patagalin, tapusin na, i-hit mo na 'yan, 'di ba? Okey? Kung halimbawa minsan nagiging attrition, bumabagal yung progress ng team, gusto mo ba ikaw yung attrition sa loob ng organisasyon? 'Di ba? Itanong mo sa sarili mo, gusto ko ba 'yun? Kasi kung 'yun ang gusto ko, na attrition sa loob ng team, senyales 'yun na magpatulong ka na okey lang na attrition sa loob ng team mo. Kasi lagi kong sinasabi 'yan, eh, sino po yung ano dito, nasa putikan? Gano'n po ako magsalita, real talk, direct to the point. Sino po yung nasa putikan ngayon? Sino po yung may pinagdadaanan ngayon? Sino po yung nanood ng MMK ngayon? Sino po yung nanood ng ano yun, Ipaglaban Mo? Sino po yung na heart to heart na kailangan heart to heart talk? Para hindi na tayo maglokohan, mahirapan. Kasi kung nahihirapan ka, kung nandun ka sa ilalim ng bilog na yun, magsabi ka, okay? Para mas maging smooth at mas, magtulungan tayo. So again, Ate Jenna, Mentor Jenna, sobrang thank you 'no, sa opportunity na 'to. Thank you guys 'no, sa mga nag-stay 'no, at nakinig. And nice meeting you sa lahat. Magkikita-kita pa naman po tayo in the future sa Wolves 'no, sa susunod na event. For sure, magkikita-kita po tayo dun. And yun, again, ako po si Jeffrey Mapindan and I am worldwide. Thank you guys. Ayan. Ayun, so grabe, grabe, grabe ano bang tawag dun, super intense yung training ni Mentor Jeff, 'di po ba? Mga mens, andiyan pa kayo? Gising pa kayo? Mentor Jeff, picture muna tayo, mens. Take charge po, Mentor Jenna, please. Bago magsialisa ng lahat. Mentor Jeff, asan ka na? Nag-stick na. Mentor Jeff, ba't nawala siya? Wala yung ano niya. Nawala, oh. Nawala, nag-stick yung net niya. May magko-question ba sa inyo mga mentors? Grabe, ang daming ano niya 'no, experience. Maganda yung Oo training nga, niya. eh. Talagang ano, experience, talagang Totoo, based totoo. experience niya. Talagang ano. Tawagan ko lang. Sige lang, mens. Ayan na, mens. Ayan na. Nawal. Ayan. Nasaan na? Ayan, ako po. Nasaan na? Bro, picture lang. O bakit nawawala ka bro pagka... Picture. Wala. Bro. Nawawala.